pagkatapos mo nang magbudo sa ihram. Pero mas maganda, pagdating natin sa bus, doon tayo mag-niyat para sabay-sabay tayo doon. Kaya naman na. Pero kung kaya mo naman na doon ka na, pagkatapos mo nang maligo, nakaudo ka na, sabi nang gabay ka, Umrah. Okay. Tayo ngayon ay, okay, natapos tayong mosque dito. Dito na sa kwan, may cut ng kwan. Nakaligo na tayo. Nakasuot na tayo ng ihram. Nakadasal tayo ng tahit masjid sa masjid na yun. Hindi kaya ay salatul asar. Bali, sabi ng driver, isang oras tayo. Balik tayo sa ito sa bus. Okay. Tayo ngayon ay naka-ihram na. Bali, sa ating pag-ihram, kapag tayo naka-ihram, may mga bawal dyan na dapat nating iwasan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi na kapag tayo ay naka-ihram na, bawal na putulan yung mga kuko natin, bawal yung mga gupitan yung buhok natin, yung mga babae huwag nang gumamit ng guantes, o di kaya yung nakanikab tanggalin. Sa mga lalaki, bawal nang magsuot ng tinahing gamit. Kasi ang kuha natin dalang ay Ryan, ihram ba sa? Ihram? Adin siya. Ano ba sabi mo? Okay. Sa mga lalaki bawal sa atin yung gumamit ng nakatay. Ibig sabihin dalawang ko na. Wala kang taser, wala kang panloob, wala lahat bawal gumit ng sombrero. Sa mga lalaki kapag natutulog tayo, huwag natin takpan yung ulo natin, bawal din yun. Sa mga lalaki. Okay. Sa mga babae, yun ang bawal sa kanila, yun wag nang maggumit ng guantes, wag magnikab. Pwede sila yung ibasag na pwede din isuot ng ligas, pero sa lalaki hindi pwede. Bali, ingatan natin na magawa natin yan. Huwag tayong, halimbawa, kung may mga punong kahoy doon sa Makkah, bawal yung pitasin, di kaya ay putulin yung mga punong kahoy, di kaya mga sanga ng kahoy, di kaya ay mga ibon doon, kukunin mo yung mga ibon doon, ay bawal din yan. Basta lahat ay bawal yun. Bali, kasi itong ginagawa natin, pag nakasuot natin ng ihram, siguro mga 3 oras na 4 oras lang tapos na yun. Kaya pag-design natin na putulin yung kuko natin, may mahulog na buhok. Kung medyo makati yung kuko natin, ay yung hindi mahulog yung mga buhok natin, design natin, may mahulog. Kasi bawal yun na may mahulog yun. Okay, nandiyan yung mga buhok, Pakai mo niyo Saya. Okay. Okay, ito yung mga bawal na, ang mga bawal kapag tapos na ang layon sa ihram. Ito yun Unang-una, bawal ng magpabango. Maging babae yung lalaki. Pangalawa, bawal na bunot o kaya ay maggupit ng buhok. Pangatlo, bawal paggupit ng kuko. Okay. Bawal magsuot ng tinahing damit sa kalalakihan. Magtakip ng ulo yung mga sombrero natin, hindi pwede sa mga lalaki. Mga aso, di kaya yun. May mga ibon doon, kukunin mo, anumang mga kondon, hayop doon. Okay? Bawal nagbunot o magputol ng anumang tanim. Yung mag-asawa, hindi sila pwede magtabi yung mag-asawa. At saka, hindi na pwede pag-usapan yun yung tungkol sa pag-asawa. Di ba, kung may lalapit sa'yo, sabi, saka na lang, pagtapos natin mag-inaramo. Kasi hindi pwede na yun. Mga bawal na yun. Ang babae ay hindi dapat magtakip ng mukha o magsuot ng guantes. Okay. Yan ay dapat natin iwasan habang tayo ay nakasuot ng ihram. Tisa na kasi siguro 2 oras o 3 oras. Kasi from Mecca to Makkah ay 1 oras yan. Pagsagawa ng tawaf, siguro 2 oras na tapos na. Alhamdulillah. Okay. Sa mga lalaki, ito yung ihram natin Kung sino pang bago dyan, Yawan karmi saya na nagpo. yung isa. Okay. Saya ni banjam muna. Okay. Kung sino ang bago dyan,
Para first timer. Okay. Ganito ang pagsuot natin sa sandal ng mga bayan. 3 minutes. Ganito ang ating pagsuot ng ihram. Okay, mga lalaki. Mga lalaki na first timer. Tingnan niyo ha. Yung mga lalaki, tingnan yung pagsuot ng ihram para hindi mahulog. May sabitan nga. Sabitan mo tayo. Ganito yung paa ninyo, ganito. May si teacher Ha? Pag ganyan yung paa. Kasi kung ganyan yung paa ninyo, hindi kayo makalakad pag ganyan. Balik yung paa, ganyan ha? Balik ganyan, ganyan. Kayo mga lalaki ha? Ganyan. December Balik. ata kami na Tapos ganyan mo. December. Pwede ka na Ganyan siya. Pero yung sinturon, sabi na Okay. Ayan, teacher ko. Para, kasi tayo mga lalaki, ikpitan natin ito, sigurado na hindi mahulog ha. Kasi pag nahulog yan, walang-wala kayo. Kasi wala open na. Kaya natin ipagpito sa atin eh. Oo, nagtaka ako din dati. Oo, doon may tinapos. Sabi ko, ano Ganyan yung tao ha. ganyan? Para, Nakahiya naman sa ganyan. mga. Tatlong kamay. Diyan, isa. Parang gabusan. Dance, ano rin ka? Dalawa. Tatlo. Tatlong ha. Para hindi mahulog yung. O, saka makalakad ka ganyan. Kasi, kaya sabi ko na kapag mahulog yan, ay kayo nang bahala dyan. Walang nakakita. Okay, nakarin niya? Okay. Para safety natin ng mga lalaki ha. Okay? Tingko ni pembatian ko na start, sagot sulod sa namin. Bismillah. Bismillah ka ba? Kaya tatang ginawa tayo bismillah eh. Dance. Idol ko. Lagay ng belt. Anta Muslim. Anta Muslim ha? Mo Muslim. Kasi hindi pwede yung isang muna nakaganyan ka. Kasi ganito mangyari, hindi ka makalakad. Kaya, ganito pa ako. Okay. Okay. Dito na tayo sa mga natapos natin yung mga bawal na gawin pag tayo ay nakasuot ng ihram. Okay. Tayo ngayon ay nakabalik na tayo sa bus. Bus, ha? Okay. Ay, nasa mga tumigira na pa. Ano? Naganggan mo sa. Okay. Pero ganito na ha? Kailangan na. Okay. Bale, pag nakasuot na tayo ng ihram, nakadito na sa bus, yan lang ang ating mga iwasan yan, ha? Bali, ano naman ang dapat nating isuot yan? Pwede daw magsuot ng mga relo, yung mga yung intro din na pwede din. Okay. Bali, ang sunna na gagawin natin dyan, unang sunna na ginagawa natin dyan pag nakasuot ng ihram, from mikat to Makkah ay basahin yung talbiyah. Nandiyan yung talbiyah natin, ha? Okay, talbiyah. Ano yung talbiyah na babasahin natin? Yung mga lalaki, kailangan basahin natin ng medyo malakas. Yung mga babae, kahit kailangan. Ang talbiyah yan, ang talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Mula sa pag-alis natin dito sa miqat hanggang sa pagdating natin dito sa Kaaba. Yun ang binabasa natin. Halos isang oras yan. Yung tayong mga lalaki, ibigkasin natin ng malakas. Nandiyan yun ha. Kaya yung mga babae, pwedeng bigkasin ng kwan. Kung hindi ka magbigkas ng talbiyah, yung mga zikr, subhanallah, pwede din yun. Kasi mula dyan, ay iwasan natin yung mga paktang-tango na yung mga magsisilpi ka pa dyan. Kaya itago mo na yung mga pan natin, ha? Huwag tayong mag-live dyan ng pan para hindi masabi na paktang tao yung pan natin. Okay.
Kasi lahat ng ginagawa natin dito, mula dito, ay yun. Kailangan yung class na yun. Talbiyan natin yun. Okay. Bali, kailangan ito basahin natin yung labbaik Allahumma labbaik hanggang sa pagdating natin dito sa Kaaba. Okay. Ito ay abot ng isang oras ito from Mikat hanggang sa Kaaba. Okay. Bali ngayon, natapos natin ang unang haligi ng Umrah, yung tinatawag na ihram. Nakasuot na tayo ng ihram, hanggang sa tayo ay papunta ng Makkah, binabanggit na natin yung tinatawag na talbiyah. Okay. Bago tayo tumuloy sa kwan, dyan sa tao, pangalawang haligi ng Islam, ay Umrah ay, dinami mo tayo sa hotel. Kasi hindi na pwede na ang gamit natin hanggang doon sa may Haram, dali natin yung gamit. Dadaan tayo sa hotel muna. Ilagay doon ang lahat ng ating mga gamit doon. Pagdating sa hotel, hanapin natin yung mga room natin, ilagay natin ating mga gamit, magpahinga ng 30 minutes, hindi kayo isang oras. Pagkatapos noon, alis na tayo. Bali, ang dalhin na sa itong sa Kaaba, pag-ikot, ay yung panang, yung cellphone, yung pira lang ang dalhin niyo. Huwag kayong magdala ng bag na malaki, baka hindi makapasok yan. Yung mga sling bag lang na maliit ang pwede nyung dalhin doon. Kasi yun lang dali natin, yung pira, yung mga pitakan ninyo, cellphone, yun lang. Kunting ko lang, isang maliit na bag lang ang dali natin. Doon sa pag-ikot natin sa Kaaba, inshallah. Okay. Bali ngayon, gagawin na natin yung tinatawag na tawaf, pangalawang haligi ng Umrah. Bali, ito na yung Kaaba, halimbawa ito na ang Kaaba. Okay. Nandiyan ang Kaaba na nakita natin. Bago tayo dumaan dyan, kasi dyan ay nasa loob ng mosque, may mga dua dyan nasa kapapilin nyo na Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Bago tayo papasok sa Masjidil Haram, pag nakita natin ay babasahin natin yung dua dyan na ang huli ay Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Wallah, buksan mo sa akin ang iyong pintuan ng biyaya. Yung kanyang talbiya, ang meaning niya pa rin talbiya, labbaik Allahumma labbaik, wallah, nandito na kami, tinugon namin ang iyong panawagan na mag-hajj. Innal hamda, ang pagpupuri ay sa iyo, ang kapayapaan ay sa iyo, ikaw lamang ang sasambahin, walang katambal. Yun ang meaning ng talbiya kanina. Yun ay panawag kasi tayo ay tinawag ng Allah na pumunta doon mag-hajj sa kautusan niya kay Propeta Ibrahim. Kasi sino ang gumawa nito? Noon ito ay, itong Kaaba nito is sirang-sira na ito. Pero ito ay ginawa ulit ni Propeta Ibrahim at saka ang kanyang anak na si Propeta Ismail. Bali, ito yung ginawa nila. Nang matapos nilang gawin yan, sabi ng Allah, O Propeta Ibrahim, tumawag ka sa mga tao na siya ay mag-hajj. Bali, sa araw na yon, wala silang kasama doon. Sabi na, O Allah, paano ako tatawag na walang tao dito, walang mga gamit, walang mga social media, walang ganito na mic. Ano na marinig? Kung sabi ng Allah, importante, tumawag ka, ako lang bahala, magpaabot sa mga tao. Bale, ang sabi ng mga pantas, sa tapos niya, kung sino ang kaluluwa na naninig ang panawag ni Ibrahim, makapunta dyan sa Baitullahil Haram. Ibig sabihin, alhamdulillah, tayo ay kasama sa narinig natin yung panawag ni Ibrahim na mag-hajj. Kasi sinabi ni Ibrahim, o kayo mga tao, utos niya Allah ito, sabi niya, Inna Allah, katotohanan ng Allah ay pinag-utosan kayo na mag-hajj. Kaya sabi niya, mag-hajj kayo. Well, kung sino ang nakarinig na kaluluwa doon, sa panawagan ni Ibrahim, ay makapunta dyan sa Baitullahil Haram. Kaya alhamdulillah, isa tayo sa tinatawag na bisita ng Allah, Duyufur Rahman. Kaya tayo tinatawag na Duyufur Rahman, mga bisita ng Allah. Okay. Tayo ay papunta na sa pangalawang haligi ng Umrah, itinatawag na tawaf. Nakikita natin, yan yung kanyang kulay. Bale, pagpasok natin dyan, hanapin natin yung green dyan. Ito, may green dito na, ito yung green ito eh, green yan, nakaasa yan, green sa taas. Green sa taas yan. Yan ang hanapin natin kasi dyan tayo magsimula. Sa signal yan na, kasi dyan nakatutok yung Blackstone. Ibig sabihin, sa Blackstone tayo magsisimula. From Blackstone to Blackstone.
Bale, kapag nakapasok na tayo dyan, ano gawin natin dyan? Sa unang ikot, ang sunna ay sabi niya halikan yung Blackstone. Bale, ang paghalik sa Blackstone ay tatlong paraan. Okay? Unang-una, kung kaya mo ay humalikan na dyan sa Blackstone kung kaya mo yan. Pero kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Kasi sabi ng propeta, huwag mong ipilit kung masaktan ka o makasakit ka pa ng kapong tao. Kasi mas malaki ang kanyang kaparusahan kaysa sa ipilit mong maghalik ka dyan. Yun ang unang paraan ng paghalik ha. Kung kaya mo ay halikan mo ng personal yung Kaaba. Bale, pangalawang paraan sabi niya, hawakan mo. Kung hindi mo mahalikan, hawakan mo lang yung Kaaba. Tapos itong halikan mo yung kamay mo. Kung kaya mo. Pero imposible na makaya natin yan. Marami tayo, so hindi tayo, hindi pilihan. Okay, pangatlong paraan, kasi crowded yan, siguro dito sa last na, kasi marami tayo. Bali, sinyas lang, ganito lang ha. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Tatlong bis lang, nakahalik ka na. Pareho din sila pareho din ang gatimpala ng personal o kamay o di kaya ganito ang sinyas. Pareho din sila. Kasi may mga ibang pumunta doon, katulad sa amin, nasabi na kung hindi na makahalik ay hindi natanggap ng ganyang hajj ulit kayo. Hindi yun. Kasi yan ay pato lang yan ha. Sinabi ni Omar, kung hindi lang nakita ko na nilay ka ni Propeta, ay hindi ko halik siya. Kasi bato ka lang, wala kang gawa yan. Hindi natin na isipin na kapag hindi naghalik dyan, hindi tanggap yung umrah natin. Okay? Hindi natanggap yung hajj natin. Karamihan sa amin noon sa katabato, no? Sabi na, kung hindi ka nahalik, wala, hindi daw tanggap. Hindi. Mistake na ako niya. Kasi yan ay, hindi yan obligado na ako niya. Kung kaya mo lang. Kasi kung halik ka dyan, masaktan ka pa dyan, hindi kaya ikaw makasakit sa iba, mas meron ng kasalanan dyan. Bali yun. Unang ikot natin, pag natin simula tayo sa Blackstone, ganito na yung natin. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma imanam bik, watasdiqan bi kitabik, wa wa'adan bi wafa'ik, wa tibaan li sunnati nabiyika. Nandiyan sa papel na. Pwede niyo yan, basahin yan ha, dalhin niyo yan. Kung hindi naman yung muras, basahin niyo kasi kami yan. Okay. Tayo ay magsimula na mag-ikot dito. From ganito na ang Kaaba ay nasa bandang kaliwa. Bale, tayong mga lalaki, pag tayo ay nag-ikot yan, ay ang kuha natin ay ganito ang style ng kuha natin ha. Saye. Okay, tayong mga lalaki, pag alis natin sa mikat, ang dito ay ang ihram natin ay ganito, ganito yun, close lang. Pero kung mag-top na tayo, ang ating kuha na ganito na, ilabas yung muscle natin sa kanan ha. Sa kanan. Di sa kanan. Ilabas. Pag tayo ay magta-top dyan ha. Okay. Unang top natin, basahin nyo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Yung dua dyan. Allahumma imanan bik, wa tasdiqan bi kitabik, wa wa'adan bi wadik, wa tibaan li sunnati Rasulullah. Kung hindi niyo memorize yan, pwedeng basahin yan. Yung mga laki, ito ganito ang ating ihram ha. Nakagamit ito. Okay. Ikot tayo dito. Pagka abot tayo sa pangatlong sulok, kasi apat na sulok yan eh. Tayo nagsimula sa Blackstone. Unang sulok, Blackstone. Pangalawa, pangatlo. Pangapat yung dyan sa Ruknul Yamani. Okay. Dito, ang gawin natin yan, magdua kayo dyan. Kung anong gusto niyo idua ninyo. Wallah, patawarin mo ako, meron ako ng kasalanan. Wallah, yung anak ko, bigyan mo siya ng magandang biyaya. Wallah, at magulang, patawarin mo. Lahat ng dua ay bigkasin natin yan. Maparabik man o patagalog o di kayo mapapasibuan o anong itong lingway. Pagdating sa last na rok naman eh, yan ang sinabi ng pumita na meron dyan dua. Yan ang sinabi ng pumita na may dua dyan na khas, di kaya ay exclusive na dua. From Ruknul Yamani hanggang sa Blackstone. Anong dua? Nandyan din ha? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban. Yan ang sinabi ng propeta na parang susunod dua from Ruknul Yamani hanggang sa Blackstone.
Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Ang kanyang meaning ay, O Allah, ibigay mo sa amin yung pinakamabuti sa mundo. Ibigay mo sa amin ang pinakamabuti, pinakaminam sa kabilang buhay. Ano yung pinakaminam doon? Yung paraiso. Wa qina azabannar. At ilayo mo kami sa kaparusahan sa apoy ng impyerno. Napakagandang dua yun eh. From Brooklyn yaman ang isa, yung last na ko natin ha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wallah, ibigay mo sa amin ang pinakamainam, pinakamabuti sa mundo. Yung pinakamabuti, pinakainam sa kabilang buhay, lalong yung paraiso. At ilayo mo kami sa kaparusahan doon sa impyerno. Napakagandang dua yun. Okay, itong dua na ito, hindi lang doon ha. Kung magdasal kayo, lahat ang dasal ninyo, yun ang dua ninyo. Kasi araw-araw ka magdua na, ibigay mo sa akin yung pinakabuti sa mundo, yung sa kabilang buhay. Kaya hindi lang yung sa, dyan ko sa inyo. Sa lahat ng mga dua kayo, kung magdua kayo, lahat ng dasal ninyo, magdua kayo, kasi yan eh, napakagandang dua. Okay. Simula tayo mag-ikot, 1, pagdansal, laksan, yun eh, kompleto ng isang ikot na. Balik naman. 1, 2, 1, 2, 3. Pagdan 3. Balik sa mga lalaki daw, kung kaya natin na 1, 2, 3 ikot natin ay medyo maglakad ng kwan, parang jogging. Kung kaya natin. Pero, imposible rin yun kasi ito eh, crowded dyan eh. Hindi siya magawa. Hindi makaya nandyan. Kaya, pwede natin ikot. Okay. Pang-apat, ganun din ang gawin natin. Basta, sa 7 ikot natin yan, yung mga doa ninyo, kasi samantalin yung doa dyan eh. Kasi nandyan na kayo sa kwan. Nandyan na kayo sa bahay ng Allah. Ang doa dyan ay katanggap-tanggap. At saka lahat ng natin ginagawa dyan, ilan ang katumbas na ganti pala? 100,000. Yung dasal dyan na isa, halimbawa, nagdasal ka ng Maghrib. Isang dasal mo dyan, ang ganyan katumbas sa mga moski dito, sa Tabiray, 100,000 na dasal. Kaya, sige, mantakin nyo. Lahat ng ating mga, kung magdua kayo diyan, isang dua lang, 100,000 times ang kanyang katumbas. Kaya, samantayin natin yung natin. Halimbawa, yung pagkakataon na doon tayo sa, dyan tayo nakakanya. Okay. Pali, lahat ng mga dua na kailangan ninyo, ay, dua ano nila, parang ano ka lang. Okay. Pagkatapos ng 7 ikot na, nagawa natin yung tawag na 7 ikot, itong pagtawag pala, ay kailangan tayo ay malinis ha, may wudu tayo, may abdas. Kasi ang tawag ay parang dasal. Kailangan, bago ka magdasal, magwudu ka, kaya hindi pwede magdasal yung, halimbawa, yung mga babae na may buwan ng dalaw, hindi pwede yung mag-tawag kasi para din ko yun. Ang pagkaiba lang, yung dasal ay hindi ka pwede magsalita doon. Ang dasal hindi pwede magsalita. Wala, kahit na alam mo yung kayo, hindi pwede. Pero itong tawaf, pwede ka nang magsalita, pwede kayong mag-usap. Wag lang yung mga marites yan, wag. Yung mga marites yan. Kasi ang binibigkas na lahat yan ay mga pagsasama-sala. Kung dito Quran ang basahin ninyo. Iwan naman ang mga natin doon. Okay. Pagkatapos natin mag-ikot ng 7 ikot sa tawaf, okay? Bali, nagawa natin yung pangalawang haligi ng umrah na tawaf. Bali, meron itong tinatawag ng Maqam Ibrahim. Ito yung Maqam Ibrahim, ito daw yung habang ginagawa niya ito, dito daw nakatayo. Bali, tinutulungan siya ni Propeta Ismail. Bali, tayo ay magdasal dyan ng 2 rak'ah. Okay. Okay. Pagkatapos natin umikot ng 7 ikot, sunnah na magdasal dyan dito sa pagitan daw ng Blackstone at saka Maqam Ibrahim. Dito sa pagitan nila. Kung makayanan. Pero imposible din. Kasi ito, ang tao dyan, crowded. Hindi mo dyan makayanan. Pagitan ng Blackstone at saka Maqam Ibrahim. Kung kaya mo dyan, mas maganda na dyan ka daw magsunna ng 2 rak'ah. Kung kaya. Pero imposible rin yan. Hindi na magawa yan. Kung hindi kaya, dito sa kanyang tapat. Dito sa banda dito. Kung crowded din, kasi minsan, ang din sa labas niya, crowded din. Hindi ka dyan makapan. Kung hindi nyo kaya, kahit yan sa sulok, kahit sa sulok dyan, ay pwede ka nang magdasal ng
dalawang rak'a na ang unang babasahin sa unang rak'a ay Suratul Fatiha, pagkatapos Qul ya ayyuhal kafirun. Pangalawang rak'a yung Fatiha, tapos ay Qul huwallahu ahad. Yun ang sundan natin na bibigkasin doon. Unang rak'a ay Fatiha, tapos yung Qul ya ayyuhal kafirun. Pangalawang rak'a mo ay Fatiha at saka Qul huwallahu ahad. Kaya inshallah, yun ay gawin natin pagkatapos nating umikot dito sa Kaaba. Okay. Pag tayo nakadasal na ng dalawang rak'a dyan, tapos na ang pangalawang haligi ng umrah, yung tinatawag na tawaf. Bali ang sunnah ay uminom ng Zamzam. Okay. Kasi from tawaf to sa'i ay may nakailira dyan ng mga Zamzam. Bali sunnah daw na uminom ka doon, haplusin mo ng tubig na Zamzam yung mga katawan mo kung kaya mo yun. Sunnah pa dyan yun, medyo magpakabusog ka uminom dyan ng tubig na Zamzam. Kaya lang natin na kapag nabusog tayo uminom dyan, ay baka tayo makahanap tayo ng siya siguro. Ay, lalabas ka pa. Lalabas ka pa. Bale, okay. Kapag nakinom ka ng Zamzam, tayo na ay punta sa sinus po natin. Okay. Ito na. Gawin natin yung tinatawag na as-sa'i. Itong as-sa'i ay ang tinatawag na dalawang bundok yan. Safa wal Marwa. Pili tayo. As-Safa wal Marwa. Ito yung bundok na Safa wal Marwa. Yan ang dyan tayo maglalakad. Sa pagitan ng bundok, okay, Safa wal Marwa. Bali, ito yung parang ito yung bundok na Safa, ito yung Marwa. Sana dito yung Safa eh. Dito yung Marwa. Okay. Okay. Bago tayo pumunta ng Safa, di ba? Nakinom tayo ng Zamzam, pupunta na tayo dyan. Bali, gawin natin yung pangatlong haligi ng umrah. Itong paglakad dito, sabi nila, ay kahit na wala ka ng abdas, wala ka ng wudu dyan, halimbawa, nakautot ka na, pinumabas na hangin, papunta mo dyan, ay pwede na magpang dyan. Pakiba sila sa tawaf, kasi yung tawaf, ay kailangan na may wudu ka dyan. Pero mas mabuti rin na dito may wudu ka kung kaya mo yun. Kasi tayo ay nasa loob ng Baitul Haram yan. Bilang pag-respeto ay kailangan malis tayo lahat yan. Okay. Pagpunta natin dito sa Safa, medyo bundok na maliit yan, ay anong basin natin? Nandyan din. Tingnan nyo number 1. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Anong number? Number 3. Number 3. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Papunta natin dyan, pagkakayat natin Safa. Okay. Pag dumating na tayo sa bundok ng Safa, ay kailangan kumarap tayo sa Kaaba para magdua doon. May dua din dyan. Harap tayo sa, dito na tayo sa bundok ng Safa. Harap tayo sa Kaaba. Magdua tayo dyan kung ano ang dua natin. Meron din yan sila ginadua sa kanan. Ano dua sa mga mga? Kila wahdahu la syarika lahu. Allah Akbar. Bali? Okay. Dito na tayo sa bundok ng Safa. Paano natin ikutin yan? Okay? Mag-start tayo. Ito ay Safa, ito ay Marwa. Okay. Dito yung green. Green yan na meron diyang sign na green. Okay. Yung green na yan, yung mga lalaki, pag dumating sa green ito, ay yun, tatakbo tayo dyan. Mag-check na dyan yung mga lalaki. Kasi medyo na maluwang yan. Maluwag na yan dyan. Okay. Unang ikot natin from Safa, ganito. Binasa natin dua, Inna Safa wal Marwa min sa'airillah. Tapos tayo magsimula na from Safa to Marwa. Pagdating natin dito, basahin din yung Inna Safa wal Marwa min sa'airillah. Bali, from Safa wal Marwa, isang ikot. Isang bilang yun Dito, 7 ikot din dito Pero magkaibang bilang doon sa pag-ikot, magkaibang bilang dyan. Doon sa Kaaba, kailangan bow. From Blackstone to Blackstone. Dito naman, hindi.
Kasi pagka gawin yung buo din, gawin yung buo, medyo mahirap pa kasi yung ano. Okay. From Safa to Marwa, isang ikot. Okay. Balik tayo sa Marwa. Safa. From Marwa to Safa, pangalawang ikot na. Okay, balik naman. Safa, Marwa, pangatlo. Marwa, Safa, pangapat. Panglima, pang-anim, pang-pito. Ibig sabihin, dito tayo magtatapos sa Marwa. Kung tayo ay nagtapos dito sa Safa, mali ang ating ginawa. Either na sumubra ka o kulang. O, walang problema. Balikan. Bumalik ka kasi walang problema doon. Hindi pa natin yun. Mas maganda yung sobra. Mas maganda yung sobra kaysa kulang, ha? Itahin natin na yung pag-ikot sa Safa kasi meron mga may mga ibang tao na yung mga kasama namin lagi nun. Nag-ikot siya. Safa, pagdating sa Marwa, bumalik dyan, tira na 1. Bumalik naman, Safa, Marwa, Safa, 2. Bali? Bali unang ganyan. Bali, 14 yung ikot siya, 14, nakaya 14 yung ikot. Alhamdulillah, meron yung din pala yun, hindi naman yung gano'n. Pero napagod lang siya na konti. Medyo kanin ito. Medyo malalayo dito kanin ito. Sulakya, May 18. kalam. 18. 18 Alhamdulillah, alam mo na din. Basta kinaduya ko man. Kasi medyo makon yan. Okay. Bale, yun ang tandaan natin ha. Tayo ay magsimula sa Safa at magtatapos sa Marwa. Marwa. Kapag tayo dito nagtapos, sabi mo baka kulang or kaya balik ka dito sa Marwa para sigurado na kung kulang ay kumpleto. Kung sobra naman, walang problema doon kasi kunin yun. Ang lahat ng kunin dito yan ay magsaksi sa atin sa kabilang buhay. Kung mga lakad natin dyan, yan ay ating mga witness sa kabilang buhay na tayo ay nag-umbra o kaya nag-hajj. Kahit marami man dyan, ay walang prepare, hindi masayang yun, hindi sayang ha. Kaya lang, pagod lang ng kunti. Okay. Dito sa Safa naman, ay ganun din. Magdua kayo dyan. Kung walang dua, Quran na lang. Nakita nyo dyan na yung iba dyan, nagdua sa may mga Quran sila binabasa nila. Kasi kung hindi ka magdua, magbasa ka ng Quran dyan. Bali, dito, pwede ka rin magpahinga. Alam ba, pangatlong ikot mo na, pagod ka na. Sige, magpahinga na ako ng mga 5 minutes. Hindi kayo 6 minutes. Basta ako, bali, sige, tuloy ko muna. Pero ang problema, kapag tayo grupo, baka mayroon ka sa kwan, mayroon ka sa grupo. Kasi, kwan, bali, yan. Ulitin ko, ang pag-ikot sa Safa ay hindi katulad ng pag-ikot dito sa Tawaf na 7 kumpletong ikot. Dito ay Safa to Marwa 1, Marwa to Safa 2, pabalik mo lang 3, 4, 5, 6. Pagkatapos natin dito sa Marwa number 7, pang-ikot. Bali, ibig sabihin, ikaw ay magsimula sa Safa, matatapos ka sa Marwa. Okay. Bali, ibig sabihin, nagawa na yung tinatawag na pangatlong haligi ng Umrah. Bali, ang last na gagawin natin para tayo makalabas sa Umrah, itong ikram ay pagpasok sa Umrah. Bali, ito naman yung paglabas sa Umrah. Mula, ang pagpasok natin sa Umrah ay yung ginagawa natin na ikram. Hanggang sa tawaf, hanggang sa sa'i. Bali, ang paglabas naman sa Umrah, nagawin natin itong tinatawag na pagkalbo, pagkupi. Sa mga lalaki, gupitin, pero mas maganda yung kalbo natin. Sa mga babae naman, putulan na ng konti yung buhok nila. Bali, pag nagawa natin yun, tayo takalul na, nagawa natin yung Umrah, alhamdulillah, tayo magpasalam sa Allah na, nagawa natin yung Umrah natin. Kung tutusin lang, itong from Tawaf to Sa'i, siguro mga 1 oras kalahati kung hindi crowded. Kung crowded na mga 2 hours yan. Balik, from Mecca to Makkah, ibig sabihin, 3 oras o 4 oras lang. Yun ang ating pagtitiisin, hindi kaya sa lahat ng mga pinagbawal, ay sa buong 4 na oras lamang sawa. Okay, pag natapos na yung pag-upin natin, alhamdulillah, tapos na yung exam natin. Tapos na ating Umrah. Okay. Bakit tayo nagtatagal dyan sa kasi siguro, 6 na araw tayo dyan sa Makkah, 2 araw sa Madina. Bakit tayo nagtatagal yan? Kasi yun ang layunin natin na makakuha tayo ng maraming gantimpala. Sinabi ng propeta na
kung sino man ang magdasal sa Bait al-Haram ay ang katumbas niya ay 100,000 na dasal sa ibang maskid, mga maskid. Kung sino ang magdasal doon sa kanyang maskid sa Madina ay 1,000 naman ang katumbas ng dasal natin doon sa Madina. Balik kasi tatlo lang ang mosque na dapat ang sabi ng propeta na pwedeng bisitahin. Yung mga mosque na ibang mosque noon sa atin na binibisita, sabi niya yan ay baraka, ay hindi kasama yun na. Yung sa libutan noon. Tatlo lang sabi ng propeta, yung Masjid al-Haram, bakit? 100,000 ang katumbas ng kanyang katimpala o ikay dasal. Masjid al-Nabawi, 1,000 naman ang katumbas. Ang pangatlo yung Masjid al-Aqsa. Doon sa Palestine ay 500 naman ang katumbas ng dasal doon. Ano yung Cuba? Okay. Dadaan natin sa Cuba yun. Ang Cuba, pagaling natin sa Makkah, papunta tayo ng Madina, dadaan sa Cuba yun. Na ang Cuba naman, kung sino ang magdasal doon, ay ang kanyang gantimpala ay katulad din ng nag-umrah. Ibig sabihin, dalang umrah. Kaya, inshallah, dadaan tayo sa Masjid Cuba. Ang masjid na yun ang unang mosque na ginawa ng propeta pagdating niya sa Madina. Kaya sabi niya, kung sino ang magdasal nito ng 2 rak'ah, katumbas ng kanyang gantimpala ay parang nag-umrah rin. Bali, 2 times ka nag-umrah. Okay. Bali, lahat ng ating sala, mga kapatid, lahat ng ating mga dasal ay doon natin gawin sa Masjid al-Haram para makuha natin yung mga gantimpala sabi ng Allah, hindi kasi ng propeta. Samantala natin yung gastos natin yan, 90 KD. Para meron naman ko para marami tayong makuwang gantimpala. At saka pangalawa, inshallah, habang tayo ay nasa Makkah, kung ang hotel natin ay mayroong kaa, ay siguro mga araw-araw, kahit 30 minutes, gagawin tayong mga muhadara, para mayroong ka mga marinig ng mga anong nangyari sa Makkah, yung Madina, anong ginawa ni propeta dito. Kasi yan ang kapanganakan ni propeta dyan sa Makkah. Diyan siya pinanganak. Inshallah, at saka ibang mga muhadara Islamiyah, marinig natin sa mga ustaz natin, inshallah, kahit 30 minutes lang sa before na pumunta tayo sa Masjid al-Haram, inshallah. Kasi yun, samantala natin, ang lahat na ginawa natin doon ay mga pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, dalangin sa Allah ta'ala na yung pagpunta natin, yung ginastos natin, yan ay mamaangfak min khairin, kung ano man ang inyong ginastos, ito sa paggawin ay papalitan ng Allah. At saka ito ay magsasaksi sa atin sa kabilang buhay. Dahil sa kabilang buhay, hindi maangat ang ating mga pa hanggat tatanong sa atin ng apat. Kasama yung pera natin. Saan natin kinuha? Saan natin ginastos? Yung pera, dalawang tanong eh. Saan mo kinuha? Saan mo ginastos? Kaya alhamdulillah tayo. Kinuha natin pera sa pawis natin sa pagtrabaho. Pawis at dugo natin. Nakuha natin pera ito. Sabi na, saan mo ginastos? Ano ba yun? Sabi mo, ginastos mo sa umrah. Bigay ginastos mo sa Hajj. Kwali. Ang mga pera natin na gastos natin dito ay hindi yan mawawala. Mula pagbili ng mga gamit ninyo, mga damit ninyo, yung mga pagkain, mga baon ninyo, gawin natin sa hamla, yan ay hindi mawawala kasi ang Allah ang magpapalit sa ating mga gasto dito. Alang-alang sa Allah. Bali, bilang ito ay witness din na tayo ay tayo nagtrabaho dito ng ilang taon. 10 taon, 20 years, 30 years. Na? Kaya lang, sana naman din naman magastos para sa Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Okay, mga kapatid, ito'y kung naman inshallah, balik kasi sa bus inshallah, i-review nito natin inshallah. Dapat